Si Marcolita ay wala pong kasalanan yan. Huwag nilang gawin bindalo ang ating sambayan ng Pilipino. Bali siguro ang mga Muslim dito, siguro mga sa sobra 3,000 ang mga Muslim dito. 3,000 Sana po, Pangulong Marcos, kung nakikinig ka naman, sana po pakinggan mo ng sigaw ng taong bayan. Sana po bumaba ka sa pwesto kasi para malutas itong problema sa Pilipinas. Yun sa amin ng mga Muslim na basta tama, sabihin mo. Kahit yung sarili mo mismo ang natamaan, sabihin mo. Bakit po kayo naandito ngayon? Dahil sa panawagan ng Inglisya, nasanay na kami na kapag ang Inglisya ay nananawagan, so may tiwala kami na talagang totoo ang pinag-usapan doon. Nandito na tayo sa mismong sa lugar ng mismong rally. Ito yung sasalubong sa atin, no? Do not bend the law. Huwag baluktutin ang batas. Malapit na lumubog ang mga magnanakaw. At anong pangalan po ninyo? Sa kami, galing kami ng Marawi. Taga-iglesia po kayo? Hindi, Muslim kami. Muslim po kayo? Yes po, sir. Anong Opo. pangalan po ninyo? Si Alan. Alan ano po? Ako na po. Sige. Ano po ang tatanong niyo po? Alan ano po? Anong apelido po ninyo? Taratingan. Daratingan. Opo, yes. Taratingan po. Taratingan. Opo, kanina pang madaling araw nandito na kami. Oo. Para ano ba yun? Ipagtanggol natin ng sambayan ng Pilipinas sa mga korupsyon. Kasama namin ang pinuno namin ng Sultan Kayo po ang sultan. Bulacan. Sa Bulacan? Anong pangalan po ninyo, sir? Olo Rakman. Ono Rakman. Yes po. Taga saan po kayo sa Mindanao? Taga Marawi po. Lahat kayo taga Marawi? Yes. Bakit po kayo nandito? Nakikiisa po kami sa panawagan na panagutin ang may mga kasalanan. Si Marcolita ay wala pong kasalanan yan. Huwag nilang gawin bindalo ang ating sambayan ng Pilipino. Ayan po ang panawagan namin na mag-resign na po ang mga tiwalig, mga bobong mga senador at ang mga si Bongbong Marcos ay nararapat na po siyang mag-resign dahil hindi na po niya kaya pamunuan ang ating bansang Pilipinas dahil siya po mismo ang nasa likod ng kaguluhan na ito. Anong spelling po ng pangalan niyo, sir? Rakman po, Rakman. Rakman? Yes po. So, sultan kayo? Yes po. Pero sa Bulacan kayo, based? Yes. Bulacan, siya ang Sultan ng Bulacan. Ang full name niyo po ay? Rakman po, Rakman. May apelido po kayo? Yes po. Ano po? Mirato. Rakman Mirato. R-A-K-M-A-N. Mirato. Yes. M-I-R-A-T-O. T.O. Ako yan ang naunang gobernador ng Lanao del Sur. So, Saan po kayo? Ano po kayong ano? ano po? Ito po. Papakita ko po sa inyo yung ayan po, The Religion Reporter sa YouTube po. Yes po. Paterno S. Maquerno. May pitch kayo. Bigay ko po yung QR code maya-maya. Actually po, narito ang ating mga kapatid na Muslim. Kung leader ng Luzon na iba-ibang organisasyon para po makaisa sa rally na to na panawagan na ang litisin po ay yung may mga kasalanan. Huwag si Marcolita po, walang kasalanan si Marcolita. Kaya hindi po siya dapat ilitis. Huwag po nilang gawin na bindalawang batas. Kasi sa mga bata lang po yan dapat sabihin yung bindalo. Lahat na po ang mamamayang Pilipino, alam na po nila ang batas na pinapairal dito sa Pilipinas. Alam na po nila ang konstitusyon sa Pilipinas. Kaya nagsama-sama na po sila. Nagkaisa sila sa bindalo na yan. Nagkaisa sila sa pangungurakot na yan. Kaya dapat sila ang dapat litisin kung sino ang may kasalanan. Nakita mo si Martin Romualdez, siya ang nasa likod nito. Wala pa siyang kaso. Hindi pa siya natatawag sa Congress, hindi pa siya natatawag sa senador. Ano bang batas mayroon tayo? Sabi ng ating Pangulo ay noon ay mahiya naman tayo. Dapat siya ang mahiya, di ba? Unahin muna niya ang sarili niya mahiya. Dahil sawang-sawa na po ang mga Pilipino. Kawawang-kawa po ang mga Pilipino.
Dahil sa sobrang hirap na natatalas kayo ng mga Pilipino. Hindi na po makatarungan. Ilan po kayo dito ngayon? Ilan po yung kasama niyo? Tatlong sasakyan po kami at isang bus. So, mga ilan po yun? Yes. Siguro mga nasa 150. 150? Yes. Galing lang po sa Bulacan yan. Yes. Lakad lang. Maraming sektor ang nandito mga Muslim. May galing ng Cavite, mayroong galing ng Batangas, Paranaque, ano ba yung Bataan, Pampanga, marami kami. Opo. Bale siguro ang mga Muslim dito siguro mga sa sobra 3,000 ang mga Muslim dito. 3,000 ang Opo. Muslim. Opo, nandiyan na kami yung dito. Ah, Nandito ba yung mga ibang leader ng mga Muslim? Mga Pero leader po ng Muslim. pero galing kami ng Bulacan. Oh. sandali, mag-picture lang tayo. Sige. Kaya po sinasama namin si yung pangulo namin na Sultan of Bulacan, si Olo Rahman. Siya po ay apo ng unang gobernador ng Lanao del Sur. Ano spelling po ng pangalan niyo, sir? Ako po, Apo. Anzala, Anzallah. Opo. yan. Anzala. Opo. Taratingan. Taratingan. Opo. Yan lang po. Galing din kayong Bulacan? Galing po kami ng Bulacan. Pangalawang araw namin pumunta rito. Marami kami. Nandiyan yung mga kasama namin dyan sa PIL. Kayo po, ano naman yung inyong sentimiento? Ganun din, yun ang pakikisa namin sa mga tao rito na Sana matuldukan. Sana matuldukan ang kahirapan ng mga tao at saka managot ang dapat managot. Awawang mamamayan ng Pilipino. Dito sa Lahat ito may katungkulan nito. Ito, lahat ng sumama nito, lahat ito sultan. Ito sultan ng Bustos. Siya na lang. Hindi, okay lang. Anong mensahe nyo kay Pangulong Marcos? Sana po, Pangulong Marcos, kung nakikinig ka naman, sana po pakinggan mo ng sigaw ng taong bayan. Sana po bumaba ka sa pwesto kasi para malutas itong problema sa Pilipinas. Opo. Lahat ng sambayan ng Pilipinas ay nananawagan na bumaba ka para mawala yung korupsyon sa Pilipinas. yung dalawang sultan magkatabi. Thank you po. Thank you very much po. Maraming salamat po. Sino pa po ang Yung sultan? dalawa magkatabi. May sultan pa. Yung dalawa na yan. Ay, hello po. Ako po si Paterno West Macal po. Journalist po ako. Sultan daw po kayo. Baliwag. Anong pangalan po ninyo? Abu Jarin. Abu Jarin. A-B-U-J-A-R-I-N. Bakit po kayo naandito ngayon? Ano lang po, na tinitingnan namin kung mga sinasabi nila, yung mga karapatan ng mga Pilipino, tutulong kami, sasama kami doon. Anong nararamdaman nyo tungkol sa planong kasuhan si Senator Marcoleta? Sa alam ko po, walang kaso yun eh. Walang ginawang masama yun eh. Hindi, yung kinakaso sa kanya, hindi totoo yun. Gaw-gawa lang ng gobyerno. Kasi si Marcolita ay pinapalabas niya yung katotohanan. Siya ay sinasabi niya yung katotohanan ng gumawa ng kasalanan sa ating bayan. Kahit ikakukulong niya, basta sasabihin niya yung tama. Yun sa amin ng mga Muslim na basta tama, sabihin mo. Kahit yung sarili mo mismo, ang natamaan, sabihin mo. Ano pong mensahe nyo kay Pangulong Marcos? Dapat po siya, si Pangulong Marcos, ay magtino-tino. Kasi yung mga Pilipino na ang daming namumroblema sa pamumuno niya, hindi maganda. Inaano niya yung pera ng bayan at saka yung narinig niya yung mga tao na kumuha sa pera ng bayan, hindi niya ipakulong. Ang pinapakulong niya yung naghahanap ng katotohanan. Thank you very much po. Ingat po. Ingat din po. So ito may mga Yung leader ng mga Muslim sa Pampanga. meron din pong leader ng mga Muslim sa Pampanga. Ayan po. Ay, hello po. Mga kasama namin, na-interview kami, yung presidente namin, hinanap ng mag-interview ka. Hawak ka mga Pampanga. Anong pangalan po ninyo? Amro Rason. Po? Amrodin Rason. Rodil, how do you spell it po? A-M-R-O-D-I-N-G. Rason, Santanina Rason. Rodin Rasul. Amrodin Rason. Ano sige lang? Sir, bakit po kayo naandito ngayon? Dahil sa panawagan ng English
nasanay na kami na kapag ang English ay nananawagan, so may tiwala kami na talagang totoo ang pinag-usapan doon. So, una, nung sa Lunita pa, talagang nakisali kami doon. Dahil ang discussion doon ay yung talagang totoo. Oo. Ngayon po, bakit po kayo nandito? Ano po ang nararamdaman nyo tungkol doon sa plano na kasuhan si Senator Marcoleta? Hindi lang yun. Dahil alam namin na yung English pag nananawagan, talagang kinukuha yung tunay na motibo. So, nung manawagan, hindi pa namin alam na hawak ito ng English. So, dahil ang na-receive namin ay tungkol sa katotohanan na tungkol kay Marcoleta, so talagang kusang loob kaming pumunta dito. Ano pong mensahe nyo kay Pangulong Marcos? Pangulong Marcos, tama na. Tama na, sana doon ka sa katotohanan. Dahil alam namin, tulad ng sasabi ng kapatid mo, si Senador ay may Marcos, na akala namin kinukontra ka lang, pero talagang mas tama yung gusto niya, na ang sabi niya, kapatid, uwi na tayo sa Ilocos. dapat ading, ang sabi ni Marcos, uwi na tayo sa Ilocos. Ay sa Tama nyo, magpagamot na lang para yun lang ang mensahe namin sa iyo, Pangulong Marcos. Pagamot ka. kung sa Marawi po, okay sa inyo? Sa Marawi siya. Sa Mindanao. Pwede rin kung handa siyang pagamot, talagang protektahan namin. Welcome. Punta ka na lang sa Mindanao. Welcome po siya sa Mindanao. Welcome siya. Wag lang, para lang magamot dahil alam namin na may sakit siya. Welcome sa Mindanao, wag na sa Malacanang. Welcome ka, Marcos, sa Mindanao. Pagamot ka, susuportahan namin kayo. Kayo po, welcome po siya sa Mindanao. Sa amin po mga Muslim, kahit ang galing lugar tao, welcome sa amin. Wow. So sir, ilan po ang kasama nyo? Marami kami. Kahapon, yung kami lang, nauna kami, sobra kami 100. So, yung ito tulad ngayon lang sila dumating Bulacan dahil nung narinig nila yung panawagan natin na makisa tayo sa malawak ang panawagan ng Iglesia dahil alam natin pag silang nanawagan talagang sulit ang gusto nila. Sige po, so kayo po, may mensahe kayo kay Pangulong Marcos? Bumaba na po. Bumaba na, nakakaya na. Ayan, ang mga kasama natin dito, mga kasama natin, yung mga Muslim, nandito rin sa rally ng Iglesia ni Cristo. Nananawagan sila na bumaba na raw sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So, ayan sila. Kaway po kayo. Ayan po.